Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga tita, tito, at mga kapatid sa channel na Kwento ng Pamilya. Sa aming anibersaryong hapunan, itinaas ng aking asawa ang kanyang baso para mag-toast at tumawa. 5 taon na nasayang sa isang walang kwentang gold digger. Napagigikan ang mga bisita hanggang sa inusad ko ang isang folder sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Nakakatawa, sabi ko, dahil ang peking prenup na ito ay nangangahulugang wala kang makukuha kahit 5 duling. At yung mga text nyo ng best friend ng kapatid mo, nakasend na sa lahat ng nandito. Alam mo ba? Dumating ang mga abogado, dala ang divorce papers bago pa man ihain ang dessert. Pero ang tunay na sorpresa ay ito, hindi ako tanga para hindi maintindihan ang pagkakaiba ng tax write-off sa tax evasion. At least, iyon ang akala ni Benji habang kaswal niyang pinag-uusapan ang pamemeke ng business expenses sa aming lamesa sa kusina habang tinitimpla ko siya ng kape. Nakatalikod ako, kaya hindi niya napansin kung paano ko inipwesto ang aking cellphone. Nire-record ang bawat salita habang tumatango ako na parang nakikisimpatya. Hindi mo maiintindihan to, Maricel, sasabihin niya. Ang pagmamaliit sa boses niya ay lalong tumitindi sa paglipas ng bawat taon. Ang degree mo sa panitikan ay maganda lang para sa pagbabasa ng mga pambatang kwento, pero ito ay totoong negosyo. At ngingiti lang ako, ginagampanan ng perpekto ang aking papel. Sa loob ng 5 taon, pinanindigan ko ang isang pagkatao na maingat kong binuo. Ang supportive at simpleng asawa na ipinagpalit ang kanyang mga pangarap sa akademya para sa tahimik na buhay sa bahay. Ang aking mga estante ng mga librong klasiko ay nagsilbing perpektong props para sa kwentong binuo niya tungkol sa akin. Isang babaeng nabubuhay sa mga kwentong piksyon at imposibleng maunawaan ang pagiging komplikado ng kanyang imperyo sa pananalapi. Ang hindi napansin ni Benji ay ang pagmamahal ko sa literatura ang nagturo sa akin na mag-obserba, mag-analisa ng mga pattern sa pag-uugali at makilala ang mga banayad na pahiwatig ng tunay na pagkatao ng isang tao. Kung mahilig ka sa mga kwento ng mga inaapi na bumabaliktad ang mundo laban sa mga nagbaliwala sa kanila, isaalang-alang ang pag-subscribe. Libre ito at sumusuporta sa mas marami pang content na nagpapalakas ng loob. Ngayon, tingnan natin kung paano nagbunga ang 5 taong pagtitiis ni Maricel. Sa mga unang araw ng aming pagsasama, ang pagbabaliwala ay banayad lang. Isang ngiting mapang-uyam kapag nagtatanong ako tungkol sa trabaho niya. Ang paraan ng pagpapaliwanag niya na parang bata ang kausap. Napansin ko yon, pero may napansin din akong mas mahalaga. Kapag iniisip niyang hindi sapat ang talino ko para umintindi, tumitigil siya sa pagtatago ng mga bagay. Sa aming 2nd anibersaryo, nagsimula siyang mag-iwan ng mga dokumentong pinansyal kung saan-saan. Sa 3, tumatanggap na siya ng mga business call sa harap ko, tinatalakay ang mga kaduda-dudang gawain kasama ang kanyang mga partner habang tahimik akong nagtutupi ng labada sa malapit. "Huwag mo siyang intindihin," sasabihin niya. Masyadong abala si Maricel sa pag-iisip tungkol sa kanyang book club para maintindihan ang ginagawa natin. Ang nagsimula bilang sakit ng loob ay dahan-dahang naging kalkuladong obserbasyon. Gumawa ako ng simpleng sistema, isang hiwalay na email account kung saan ko ipinapasa ang mga larawan ng mga dokumento, transcript ng mga usapan, at mga tala tungkol sa mga pattern na naobserbahan ko sa kanyang mga transaksyon. Sa umpisa, paraan lang ito para patunayan sa sarili ko na hindi ako ganoon kabobo gaya ng iniisip niya. Wala akong plano para sa impormasyon. Hindi ko lang matanggap ang isipin na maging kasing mangmang ako ng inaakala niya. Ang turning point ay dumating noong isang maulan na Martes, 14 na buwan na ang nakararaan. Iniwan ni Benji na bukas ang kanyang laptop habang naliligo siya at lumabas ang isang notification mula sa isang nagngangalang Vanessa. Ang preview ay nagpakita ng sapat na impormasyon. Ang sarap ng nangyari kagabi. Hindi na ako makapaghintay na makita ka ulit kapag bumisita siya sa mga magulang niya. Nanginig ang aking mga kamay nang i-click ko ang mensahe. Nandoon siya. Si Vanessa Santos, ang matalik na kaibigan ng kanyang kapatid mula pa noong kolehiyo.
Ang babaeng yumayakap sa akin sa bawat handaan ng pamilya habang tila nakikipagtalik pala sa asawa ko. Nag-scroll ako sa mga mensahe ng ilang buwan. Bawat isa ay mas matindi at mas walang galang kaysa sa huli. Wala siyang hinala, ang sinulat ni Benji. Masyadong abala sa mga libro niya para mapansin ang totoong mundo sa paligid niya. Kumuha ako ng screenshots ng lahat, idinagdag ang mga ito sa aking lumalaking koleksyon ng ebidensya at ibinalik ang computer ng eksakto sa kung paano ko ito natagpuan. Nang lumabas si Benji mula sa banyo, binati ko siya ng parehong mainit na ngiti na pinag-aralan ko sa loob ng maraming taon, ngunit may isang fundamental na nagbago. Ang aking dokumentasyon ay hindi na lamang tungkol sa nasugatang pride. Ito ay naging bala. 2 araw ang lumipas, nakipag-ugnayan ako muli kay Andrea Reyes, isang kakilala noong kolehiyo na naging abogado na dalubhasa sa divorce at financial crimes. Ang aming pagkikita para magkape ay mukhang kaswal lang sa sinumang nakatingin. 2 magkaibigan na nagkukumustahan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, maingat kong tinitesting ang sitwasyon, nagtatanong ng mga hypothetical na tanong tungkol sa kasal, prenuptial agreements at mga batas sa financial disclosure. Para ito sa isang karakter sa nobelang binabalangkas ko, paliwanag ko nang itaas ni Andrea ang kanyang kilay sa mga tiyak kong tanong tungkol sa pag-record ng mga usapan at pagkalap ng ebidensya sa pananalapi. Hindi siya naniwala sa akin, halata ko. Ngunit sinagot niya ang bawat tanong ng may propesyonal na katumpakan. Ang aming paminsan-minsang pagkakape ay naging mga sesyon ng madiskarteng pagpaplano na nakatago bilang mapagkaibigang pagkikita. Hindi ako pinilit ni Andrea na aminin kung ano talaga ang pinag-uusapan namin at pinanatili ko ang pagkukunwari ng creative research sa loob ng ilang buwan. Hindi hanggang sa ipakita ko sa kanya ang isang partikular na nakakasira na transcript ni Benji na tumatalakay sa pagtatago ng mga ari-arian, sa kanya isinara ang kanyang notebook at tumingin ng diretso sa akin. Maricel, kung ang karakter mo ay may ganitong klase ng ebidensya, kailangan niyang maging maingat kung paano at kailan niya ito gagamitin, sabi niya, mababa at seryoso ang boses. Ang ilan sa inilarawan mo ay higit pa sa basehan para sa divorce o annulment. Pinag-uusapan natin dito ang potensyal na kasong kriminal. Ang usapang iyon ang nagbago ng lahat. Tinulungan ako ni Andrea na ayusin ang aking ebidensya, ipinaliwanag kung ano ang mahalaga sa proseso ng paghihiwalay at kung ano ang maaaring maging interesado ang mga awtoridad. Ikinonekta niya ako sa isang forensic accountant na sa ilalim ng pagkukunwaring tumutulong sa pananaliksik para sa aking libro ay sinuri ang mga pattern sa mga dokumentong pinansyal ni Benji. Ang pinakagulat na natuklasan ay nang makita ng accountant ang mga pagkakaiba sa aming prenuptial agreement. Ang dokumentong pinirmahan ko ay banayad na binago pagkatapos mailagay ang aking lagda. May mga sugnay na isiningit na epektibong nag-iiwan sa akin nang wala sa kaganapan ng hiwalayan. Ang manipulasyon ay matalino, hindi halata para agad na ma-detect, ngunit malinaw kapag alam ng isang tao kung ano ang hahanapin. Hindi lang ito hindi ethical, paliwanag ni Andrea. Ito ay illegal at nagpapawalang bisa sa buong kasunduan. Sa sumunod na ilang buwan, pinagbuti ko ang aking pagganap bilang walang alam na asawa. Habang lihim na naghahanda para sa sandaling wawasakin ko ng tuluyan ng ilusyon, bumili ako ng maliliit at hindi ma-detect na recording devices. Nag-backup ako ng bawat piraso ng ebidensya sa maraming lokasyon. Inaral ko ang mga tiyak na legal na termino para sa bawat paglabag sa pananalapi ni Benji at naghintay ako para sa perpektong sandali. Ang aming 5th anibersaryong hapunan, ang marangyang selebrasyon na ipinilit ni Benji na ganapin sa Grand Palacio, isang mamahaling restaurant sa lungsod. Nagimbita siya ng 40 bisita, karamihan ay kanyang mga kasosyo sa negosyo at mga kaibigan na may iilang miyembro ng aking pamilya para lang mapanatili ang imahe. Ang mga imbitasyon ay ipinadala ilang linggo na ang nakalipas may nakalagay na gintong letra na nagbabasa, 5 years of partnership and success. Habang tinutuntun ko ang mga nakaumbok na letra gamit ang aking daliri, hindi ko maiwasang ma-appreciate ang irony.
5 taon ng pagsasama at tagumpay nga, pero hindi ang uri na ipinagdiriwang ni Benji. Kagabi, inihanda ko ang aking isusuot para sa hapunan, isang sopistikadong navy dress na minsan nang sinabi ni Benji na bagay sa isang asawa ng propesor. Inilagay ko ang calling card ni Andrea sa aking clutch kasama ang isang maliit na USB drive na naglalaman ng fimpataong ebidensya. Sa umaga, kokontakin ko ang whistleblower office ng BIR, Bureau of Internal Revenue, na may dalang maingat na inihandang ulat. Ang orasan sa dingding ng aming kwarto ay nagbibilang ng mga oras hanggang sa aming anibersaryong hapunan. Bukas, tatayo si Benji sa harap ng aming mga kaibigan at pamilya. Itataas ang baso para sa isang toast sa aming kasal. At sa wakas ay titigil na ako sa pagganap bilang simple at mapagtiis na asawa na pinilit niyang maging ako. Ang umaga ng aming anibersaryo ay sumapit ng may kakaibang katahimikan. Dapat ay nanginginig ang mga kamay ko habang naglalagay ng makeup, ngunit nanatili silang matatag. 5 taon ng pagsasanay ang nagperpekto sa aking composure. Nakaalis na si Benji papunta sa opisina, nangakong didiretso na lang sa Grand Palacio. Inayos ko na ang lahat, sabi niya, hinalikan ng noo ko na parang tinatapik ang isang bata. Basta dumating ka lang at magpaganda. Kumikislap ang Grand Palacio sa ilalim ng malambot na ilaw nang dumating ako ng eksaktong 30 minuto ng maaga. Nakilala ako agad ng manager. Mrs. Coleman, Ginang Sir Cruz, naghanda ng magandang gabi ang asawa niyo. Handa na ang Sampaguita room. Sinundan ko siya sa main dining area, patungo sa private room na pinareserve ni Benji. Ang mga crystal chandelier ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa isang mesang hugis horseshoe na pinalamutian ng mga puting rosas at pilak na accent. Ang mga place card na may calligraphy ay nagmarka sa bawat pwesto, kung saan kami ni Benji ay nakaposisyon sa gitnang kurba. Mabagal akong umikot sa mesa, kinakabisado ang seating arrangement. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nakatumpok sa kanan niya. Ang aking pamilya ay inilagay sa malalayong dulo. Ang aking brown envelope ay dumulas ng perpekto sa drawer ng side table malapit sa aking upuan. Tiningnan ko ang aking telepono sa huling pagkakataon, kinukumpirma na darating si Andrea ng eksaktong 9 na giyon ng gabi. Ang mga text message ay naka-queue na at handa nang ipadala sa isang command lang. Ang 5 taon ng kalkuladong pagtitiis ay magtatapos ngayong gabi. Nagsimulang dumating ang mga bisita ng 7:00. Ang mga magulang ni Benji ang unang pumasok. Niyakap ako ng kanyang ina na may praktisadong pagmamahal ng isang taong laging tumitingin sa akin bilang isang praktikal pero hindi inspiradong pagpipilian para sa kanyang anak. Ang ganda mo tingnan, iha, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-iskan na sa kwarto para sa mas importanteng mga tao. Tumangulang ang ama ni Benji, ang atensyon ay nakatuon sa bar setup. Dumating ang aking kapatid na si Clara kasama ang kanyang asawa, agad na naramdaman ang aking tensyon. Ayos ka lang ba? Bulong niya habang niyayakap ako. Pinisil ko ang kamay niya bilang pampalubag loob. Siya lang ang tanging tao sa kwarto na maaaring nakapansin sa bakal sa ilalim ng aking ngiti. Pumasok si Benji ng 7:30. Napapaligiran ng 3 pinakamalapit niyang kasosyo sa negosyo. Lahat ay tumatawa sa isang biro. Mukha siyang gwapo sa kanyang tailored suit. Nagniningning sa kumpiyansa ng isang taong naniniwalang hindi siya matitinag. Natagpuan ng mga mata niya ang akin at ibinigay niya ang parehong mapagbigay ng ngiti na ibinibigay niya sa akin sa loob ng maraming taon. Mapagmahal ngunit mapagbaliwala. Nariyan ang aking magandang asawa, anunsyo niya. Tumatawid sa silid para halikan ang aking pisngi. Laging nasa oras, laging perpekto. Ang kamay niya ay nanatili ng may pagmamay-ari sa aking baywang habang bumubulong. Inayos ko na para ma-finalize ang Thompson account ngayong gabi. Nandito si Jeffrey at pipirma pagkatapos ng hapunan. Tumango ako bilang pasasalamat, alam na ang Thompson account ay isa sa kanyang mas malikhaing paraan ng tax evasion. Isa pang piraso ng ebidensya na nadokumento at naiulat na. Ang hapunan ay umusad ng may praktisadong kagandahan.
Ang mga usapan ay dumaloy sa paligid ko habang pinanatili ko ang aking papel. Ngumingiti sa mga angkop na sandali, nagtatanong ng tamang mga tanong tungkol sa mga anak at bakasyon. Lalong naging masigla si Benji sa bawat baso ng alak. Ang kamay niya ay paminsan-minsang tinatapik ang hita ko sa ilalim ng mesa habang halos hindi niya ako pinapansin sa ibabaw nito. Sa pagitan ng main course at dessert, ang business partner ni Benji na si Daniel ay kinalampag ang kanyang baso. Sa tingin ko oras na para sa isang toast sa masayang mag-asawa. Tumayo si Benji, hawak ang champagne flute. Tumahimik ang kwarto habang ang lahat ay bumaling sa kanya. Ang ngiti niya ay may pamilyar na talim, iyong lumalabas kapag pakiramdam niya ay napakatalino niya. 5 taon na ang nakararaan, ginawa ko ang tinatawag ng mga kaibigan ko na pinakaligtas na taya ng aking karera. Nagsimula siya na nagbunga ng mga tawa ng pagsang-ayon. Kasal sa tahimik na propesor ng literatura na mas interesado sa mga mundong piksyon kaysa sa totoong mundo sa paligid niya. Pinanatili ko ang aking ngiti habang may mga bulong ng pagkabalisa sa ilang mga bisita. Binalaan ako ng mga kasamahan ko na ang pagpapakasal sa isang taong masyadong nakatutok sa akademya ay maaaring maging mahirap para sa isang lalaking nasa posisyon ko. Malawak siyang sumenyas. Pero nakita ko ang hindi nila nakita. Isang babaeng hindi kailanman kukwestiyon sa aking mga desisyon sa negosyo, na magiging kontento sa pamumuhay na ibinibigay ko habang nananatiling ligtas sa kanyang lugar. Ang silid ay naging nakakailang na tahimik. Kahit ang pinakamalapit niyang mga kaibigan ay mukhang hindi komportable. Kaya narito para sa 5 taon na nasayang sa isang walang kwentang gold digger. Pagtatapos niya na may tawa na nabigong itago ang kalupitan sa ilalim ng mga salita. Sino ang mag-aakala na ang aking simpleng asawa ang magiging pinakadakilang asset ko? Ang mga magagalang na tawa na sumunod ay may halong higit na pagkabalisa kaysa sa katatawanan. Ang mukha ng kapatid ko ay namula sa galit, at maging ang ina ni Benji ay mukhang napahiya sa kanyang ipinakita. Nang umupo siya na mukhang nasisiyahan sa kanyang sarili, tahimik kong binuksan ang drawer ng side table at inilabas ang aking folder. Dumating na ang sandali. Gusto kong tumugon sa napakagandang toast na yon, sabi ko. Ang boses ko ay malinaw na naririnig sa gitna ng gulat na katahimikan. Nanatili ang ngisi ni Benji habang tumatayo ako, hawak ang folder. Totoo na tahimik ako sa nakalipas na 5 taon. Patuloy ko, iniuusal ang folder sa mesa patungo sa kanya. Pero hindi sa mga dahilan na iniisip mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Benji habang sinulyapan ang folder nang hindi ito binubuksan. Ano to, honey? Regalo sa anibersaryo? Siguro isave mo na lang para mamaya. Ay, pero hindi ito makakapaghintay, sagot ko. Nakakatawa na binanggit mo ang mga asset dahil ang peking prenup na ito, yung binago mo pagkatapos kong pirmahan, ay nangangahulugang wala kang makukuha kahit ano. Namutla ang mukha niya habang binubuksan ang folder na nagpapakita ng magkatabing paghahambing ng orihinal na prenuptial agreement at ang kanyang mapanlinlang na bersyon na may forensic documentation ng mga pagbabago. At speaking of assets, patuloy ko, kinuha ang aking telepono mula sa aking clutch. Yung mga text nyo ng best friend ng kapatid mong si Vanessa, na-send na sa lahat ng tao sa kwartong ito na parang naka-choreograph. Nagsimulang tumunog ang mga telepono sa buong silid. Reflex na kinuha ng mga bisita ang kanilang mga telepono, ang pagkalito ay naging gulat habang tinitingnan nila ang mga masisilang mensahe at larawan na natuklasan ko. Anong ginawa mo? Singhal ni Benji, kalahating tumatayo mula sa kanyang upuan. Eksakto kung ano ang hindi mo inaasahang gagawin ko, kalmado kong sagot. Nagmasid ako. Ang atmosfera sa silid ay nagbago agad. Ang ina ni Benji ay nakatitig sa kanyang telepono sa horror habang ang kanyang ama ay tumingin sa malayo sa pandidiri. Lumipat ang aking kapatid para tumayo sa likuran ko. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat bilang suporta. Na-misinterpret mo lang, simula ni Benji, desperadong tumitingin sa paligid ng mesa. Ang mga mensaheng ito ay luma na at may timestamp yan. Pagputol ko, kasama ang location data mo.
Interesting kung gaano kadalas ka nagtatrabaho ng late sa apartment ni Vanessa. Ang kanyang business partner na si Daniel ay lumipat na ng ilang upuan palayo. Pinag-aaralan ang prenup documentation ng may lumalagong pagkabahala. Benji, totoo ba ito? Nameke ka ba ng mga legal na dokumento? Bago makasagot si Benji, bumukas ang pinto ng restaurant at lumitaw si Andrea sa pasukan ng aming private room. Hawak ang legal briefcase at may kasamang dalawang kasamahan sa likuran niya. Perfect timing, sabi ko. Nandito na ang mga abogado dala ang divorce papers. Palagay ko ay tamang-tama lang tayo para sa dessert. Kumalansing ang takong ni Andrea nang may kumpiyansa sa sahig habang papalapit sa aming mesa. Ang restoran ay naging nakakatakot na tahimik kung saan tanging ang malambot na musikang klasikal ang nagpapatuloy na parang walang pambihirang nangyayari. Ang mukha ni Benji ay napangiwi sa pagitan ng galit at hindi paniniwala nang makilala niya ito mula sa charity gala na dinaluhan namin 6 na buwan na ang nakakaraan. Ikaw ang tax attorney mula sa benefit ng Children's Hospital, nauutal niyang sabi, dahan-dahang napagtanto ang katotohanan. Ngumiti ng magalang si Andrea. Kabilang sa iba pang espesyalisasyon, oo. Habang inilalagay niya ang leather portfolio na naglalaman ng mga papeles ng diborsyo sa mesa, nag-flashback ang isip ko sa isang preskong gabi ng taglagas 30 taon na ang nakakaraan. Si Benji ay nasa telepono kausap ang kanyang accountant sa aming home office habang nagpupunas ako ng alikabok sa mga estante ng libro, tila abala sa aking gawain. Makinig ka, ilipat mo muna ang mga bayad ng Henderson sa offshore account, utos niya, nakapatong ang paa sa desk. Wala namang tauhan ng BIR para itrack ang bawat international transfer. Isa pa, technically, hindi illegal kung idadaan muna natin sa consulting subsidiary. Nang gabing iyon, isinulat ko ang buong pag-uusap niya ng verbatim. Ang aking degree sa panitikan ay sa wakas ay naging kapaki-pakinabang sa mga paraang hindi inaasahan ni Benji. Ang mga tao ng pagsusuri ng teksto ay nagsanay sa aking memorya na makuha ang dialogo ng may kahangahangang katumpakan. Nakabuo ako ng isang sistema ng pagtatala ng kung ano ang kaya ko. Pagkatapos ay pinalawak ang mga transcript na may detalyadong konteksto at mga obserbasyon na tinatandaan ang kanyang tono, ang kanyang wika ng katawan, ang mga tiyak na salitang pinili niya. Inihanda ko na ang lahat ayon sa iyong mga tagubilin, sabi ni Andrea. Idinudulas ngayon ang mga dokumento patungo sa akin sa halip na kay Benji. Ang lahat ng ebidensya na tinalakay natin ay maayos na naisampa sa mga kaukulang awtoridad. Sinunggaban ni Benji ang mga papel, ngunit hinarang ng kanyang business partner na si Jeffrey ang kanyang braso. Huwag mo nang palalain ito. Bulong ni Jeffrey, ang sarili niyang mukha ay namumutla habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanyang telepono at sa ebidensya ng prenup. Isa pang alaala ang lumabas. Si Benji sa aming kitchen island 18 buwan na ang nakakaraan, tumatawa sa kanyang telepono. Siyempre, hindi niya naiintindihan ang Thompson restructuring. Sa tingin niya ay corporate reshuffling lang ito. Nagbabasa ang babaeng yan ng Jane Austen para maglibang. Hindi siya eksaktong nilagyan ng kakayahan para makita ang isang shell company. Ang hindi kailanman napagtanto ni Benji ay ang aking mga kasanayan sa pagsusuri ng panitikan ay naging dahilan kung bakit napakahusay ko sa pagtukoy ng mga pattern at hindi pagkakapare-pareho. Kapag ang mga numero ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang mga dokumento na tila salungat sa kung ano ang sinasabi niya sa publiko, hindi ko kailangan ng accounting degree para i-flag ang discrepancy. Kailangan ko lang ng pasensya at atensyon sa detalye. Mga katangian na laging binabaliwala ni Benji bilang maarteng gawi ng isang mahilig magbasa. Ito ay kalokohan, nauutal na sabi ni Benji, tumitingin sa paligid ng mesa para sa suporta. Kung anuman ang inaakala niyang nahanap niya ay ganap na kinuha out of context, hindi naiintindihan ni Maricel ang unang bagay tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Ganun ba? Sagot ni Andrea, naglalabas ng isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase.
Siguro maaari mong ipaliwanag ang konteksto ng recorded conversation na ito mula noong Pebrero 12 nang inutusan mo ang iyong CFO na lutuin ang mga libro para sa quarterly filing o ang email chain na ito kung saan tinalakay mo ang paggawa ng mga pekeng resibo para sa mga serbisyong hindi kailanman na ibigay. Nawalan ng dugo ang mukha ni Benji. Nirecord mo ako? Iyan ay illegal. Ang one-party consent ay legal, depende sa sitwasyon at ebidensya ng krimen. Mahina kong sabi, nakaayon sa payo ng abogado. Isang bagay na maaaring nalaman mo kung nag-abalang makinig ng binanggit ko ang pananaliksik para sa aking nobela tungkol sa white-collar crime. Ang aking nobela ay ang perpektong panakipbutas. Sa loob ng 2 taon, hayagan kong tinalakay ang mga fictional scenario kay Benji na sumasalamin sa kanyang aktwal na mga gawain, sinusukat ang kanyang mga reaksyon at nangangalap ng impormasyon sa kanyang pagkaunawa sa mga legal na hangganan. Walang kamalay-malay na tinuruan niya ako kung aling mga batas ang nilalabag niya, habang naniniwalang gumagawa ako ng isang imahinasyong kwento. Nagsusulat ka tungkol sa akin, basag ang boses ni Benji sa galit. Hindi nung una, inamin ko. Pero naging napaka-interesante mong case study sa financial fraud kaya hindi ko mapigilan. Lumitaw ang dessert cart sa pintuan, natigilan ang waiter nang maramdaman ang tensyon sa silid. Pinasok siya ni Andrea. Sige lang, maayos niyang sabi. Tinatapos lang namin ang ilang negosyo. Ang abogado ni Benji na si Attorney Mitchell Davis ay pumasok sa pinto ng restaurant, humihingal na parang tumakbo mula sa kanyang sasakyan. Huwag kang pumirma ng kahit ano, utos niya, lumalapit sa aming mesa. Huli na para sa payong iyan, sagot ni Andrea. Pero ang kliyente mo ay maaaring makinabang sa iyong payo tungkol sa investigasyon ng BIR at NBI. Anong investigasyon? Tanong ni Mitchell, mukhang naguguluhan. Sinalubong ko ng diretso ang mga mata ni Benji. Yung na-trigger ng whistleblower report na isinampa ko 3 buwan na ang nakakaraan. Lahat ng mga tawag sa gabi kung saan sinabi kong kausap ko ang kapatid ko, bumubuo ako ng kaso kasama ang Financial Crimes Division. Naging kulay abo ang kutis ni Benji. Hindi mo maiintindihan ng sapat para idokumento ang sistematikong tax evasion. Para matukoy ang mga shell companies na ginawa mo para magtago ng mga ari-arian? Para itrack ang mga pinekeng charitable donations? Pagputol ko. Actually, naintindihan ko ang lahat, Benji. Hindi ko lang ipinakita sa iyo na alam ko. Dumating ang chocolate soufflé sa aming mesa. Inilagay ito ng waiter sa pagitan namin nang may praktisadong kagandahan. Walang kamalay-malay sa pagkasira ng isang kasal na nangyayari sa paligid niya. Tumayo si Jeffrey ng biglaan. Kailangan kong ilayo ang sarili ko sa sitwasyong ito kaagad. Anunsyo niya, kinukuha ang kanyang Amerikana. Ilan pang mga kasosyo sa negosyo ang sumunod, bumubulong ng mga dahilan at iniiwasan ang desperadong tingin ni Benji. Hindi kayo pwedeng umalis basta-basta, sumisitsit na sabi ni Benji. Ilang taon na tayong magkatrabaho, sangkot kayo sa kalahati ng mga deal na ito. Iyan mismo kung bakit ako aalis, malamig na sagot ni Jeffrey. At kung bakit makakarinig ka mula sa abogado ko bukas. Habang pinapanood ni Benji ang kanyang maingat na itinayong network na nagkawatak-watak sa harap ng kanyang mga mata, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Ang soufflé ay bahagyang na-deflate sa gitna, katulad ng ilusyon ng kontrol ni Benji. Alam mo kung ano ang nakakatawa? Sabi ko, binabasag ang katahimikan. Kung nag-abala kang magbasa talaga ng alinman sa mga nobela sa aking bookshelf, maaring nakilala mo ang klasikong narrative arc ng kayabangan at pagbagsak. Ilang siglo nang nagbabala ang panitikan sa mga lalaking tulad mo. Lumapit ang ina ni Benji sa aming mesa. Ang kanyang mukha ay matigas sa kinokontrol na emosyon. Gusto kong maintindihan kung ano mismo ang nangyayari, sabi niya. Kinakausap ako ng diretsyo sa marahil ay unang pagkakataon sa aming pagsasama. Gumawa ang anak mo ng mga mapanlinlang na record sa pananalapi, umiwas sa buwis, at nagmanipula ng mga legal na dokumento, paliwanag ko ng mahinahon. At mayroon siyang relasyon kay Vanessa sa loob ng hindi bababa sa nakaraang taon. Tumango siya ng isang beses, tinanggal ang kanyang kwintas na perlas,
Regalo ni Benji sa anibersaryo at inilagay ito sa mesa. Naniniwala akong pag-aari ito ng iyong kumpanya, hindi ng anak ko. Nang walang ibang salita, tinipon niya ang kanyang asawa at umalis. Habang patuloy na nauubos ang tao sa silid, bumaling sa akin si Benji, mababa at mapanganib ang boses. Gumugol ka ng 5 taon sa pagpaplano nito, namumuhay sa isang kasinungalingan. Hindi, Benji, pagtatama ko sa kanya. Gumugol ako ng 5 taon na kasal sa isang kasinungalingan. Ngayong gabi, sa wakas ay nagsasabi na ako ng totoo. Hinila ni Mitchell si Benji sa gilid. Ang kanilang apurahang bulungan ay sapat lang para makarinig ako ng mga fragment tungkol sa damage control at preliminary injunction. Ang mga natitirang bisita ay nag-aalinlangan sa pagitan ng mga mesa. Ang kanilang selebrasyon ng anibersaryo ay naging isang bagay na hindi makilala. Lumapit ang aking kapatid na si Clara na upo sa silya sa tabi ko. Alam ko naman na gago siya, tahimik niyang sabi. Pero sobra ito sa anumang naisip ko. Sa unang pagkakataon noong gabing iyon, ang tunay na emosyon ay bumitak sa aking maingat na pinananatiling composure. Bahagyang nanginig ang kamay ko nang abutin ko ang baso ng tubig. Matagal ko nang dala ang kaalamang ito kaya halos nakalimutan ko na kung gaano talaga ito nakakagulat. Pinisil ni Clara ang kamay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko pwedeng ipagsapalaran na may makaalam. Kailangang maniwala si Benji na ako ay eksaktong kung sino ang iniisip niya. Masyadong simple para umintindi, masyadong tapat para magtanong. Sa kabilang ibayo ng silid, ang kaibigan ni Benji sa kolehiyo na si Thomas ay nagbubura ng mga kontak mula sa kanyang telepono, madilim ang mukha. Out na ako, Benji! Anunsyo niya ng malakas para marinig ng lahat. Masama na nga ang kontrata sa Davidson, pero sumenyas siya patungo sa evidence folder. Maaari nitong idawit tayong lahat. OA ka lang, singhal ni Benji. Ang desperasyon ay pumapasok na sa boses niya. Hindi naiintindihan ni Maricel kung ano ang nahanap niya. Lahat ito ay maipaliliwanag ng maayos. Kanino? Sagot ni Thomas. Sa BIR? Sa NBI? May pamilya ako, pare. Hindi ako magpapahuli dahil dito. Habang pinapanood ni Benji ang isa pang haligi ng kanyang maingat na itinayong mundo na gumuho, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Ang gulat at hindi paniniwala ay tumigas at naging mas madilim. Inayos niya ang kanyang kurbata at lumapit sa aming mesa na may panibagong layunin. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, kontrolado at mababa ang boses. Privately? Hindi ko yata kailangan yan, singit ni Andrea ng maayos. Anumang sasabihin mo ay maaaring idirekta sa mga legal na channel mula ngayon. Wala kang laban dito, singhal ni Benji pagkatapos ay bumaling sa akin. Maricel, isipin mo ang ginagawa mo. Ang ilham sa taong pagsasama ay walang halaga sa iyo? Handa kang sirain ang lahat dahil sa maling akala? Sa isang sandali, muntik nang bumalik ang pamilyar na pattern. Ang kanyang naguutos na tono, ang aking inaasahang pagsunod. Ang muscle memory ng pagpapasakop ay kumibot sa loob ko. Pagkatapos ay naalala ko ang kanyang toast. 5 taon na nasayang sa isang walang kwentang gold digger. Walang maling akala, sagot ko, matatag ang boses ko. At wala nang dapat pag-usapan. Lumapit palalo si Benji, ibinababa ang boses niya. Sa tingin mo ba ang munting pagtatanghal na ito ay nagpapalakas sa'yo? Ako ang nagtayo ng lahat ng mayroon tayo. Kapag natapos ito, wala kang matitira at walang sinuman. Isang hindi inaasahang bagay ang nangyari noon. Tumawa ako. Hindi ang magalang, mapagbigay na tawa na pinag-aralan ko bilang asawa ni Benji, kundi isang tunay na tunog ng kalayaan. Wala naman na talaga akong meron, Benji. Sinigurado mo yon. Ang pinagkaiba lang ngayon, alam ko na ang halaga ko. Ang tuwid kong postura at direktang tingin ay tila mas nakapagpapahina sa kanya kaysa sa anumang salita. Hindi pa niya nakita ang bersyong ito ng akin, ang babaeng hindi gumaganap ng pagpapakumbaba. Pagsisisihan mo ito, banta niya. Ngunit ang epekto ay nabawasan ng panginginig sa boses niya. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko ginawa ng mas maaga.
Habang umaatras si Benji para makipag-usap muli sa kanyang lalong nababalisang abogado, ang dati kong kaibigan na si Emma ay lumapit ng nag-aalinlangan. Inilayo niya ang kanyang sarili sa akin sa paglipas ng mga taon, lumalapit sa mas matagumpay na bilog ni Benji. Maricel, wala akong ideya. Simula niya, ang kanyang ekspresyon ay nagtatalo. Ang paraan ng pagsasalita niya tungkol sa iyo sa mga dinner party, akala ko lang na ako ay eksaktong kung ano ang inilarawan niya pagtatapos ko para sa kanya. Iyon ang punto, Emma. Dapat nakita ko ang totoo. Dapat kinumusta kita. Ang kanyang pagsisisi ay tila totoo, ngunit hindi pa ako handang patawarin siya ng ganoon kadali. Oo, dapat nga, mahina kong pagsang-ayon. Ang taon ay mahabang panahon para maniwala sa pinakamasama tungkol sa isang taong tinawag mong kaibigan. Napangiwi si Emma sa katapatan ko. Noon, magmamadali akong pagaanin ang kanyang pakiramdam para ayusin ang awkwardness. Ngunit ang babaeng iyon, ang isa na inuuna ang damdamin ng lahat kaysa sa sarili niya, ay nagawa na ang kanyang layunin. Hindi ko na siya kailangan. Sa kabilang ibayo ng silid, ang mga natitirang business associates ni Benji ay nagsiksikan sa paligid ng kanilang mga telepono, nagmamadaling tinitingnan ang mga account at mensahe. Ang eleganteng anibersaryong hapunan ay nauwi sa isang session ng crisis management kung saan ang mga dating magkakampi ay naging potensyal na pabigat sa isa't isa. Ang bayaw kong si Mark, na laging tahimik sa paligid ni Benji, ay ginulat ako sa pamamagitan ng pagdadala ng bagong baso ng alak sa aming mesa. Naisip kong baka kailangan mo ito, sabi niya, inilalagay ito sa harap ko. Kung may halaga man, laging alam kong ikaw ang pinakamatalinong tao sa anumang kwarto na pinasok ni Benji. Pero hindi ka nagsalita. Obserbasyon ko nang walang galit. Tumango si Mark, tinatanggap ang banayad na pagsaway. Kinumbinsi ko ang sarili ko na wala ako sa lugar. Nagkamali ako. Habang nagpapatuloy ang mga usapan sa paligid namin sa mahina at apurahang tono, tumunog ang telepono ni Benji. Ang ringtone, isang tiyak na tunog na ginagamit niya lang para sa kanyang executive assistant, ay humiwa sa mga bulungan. Tiningnan niya ang screen, nawalan ng dugo ang mukha niya habang sumasagot. Anong ibig mong sabihing nandoon sila ngayon? Ang boses niya ay nawalan ng talim ng pag-uutos, napalitan ng halos hindi makontrol na panik. Huwag mong hayaang ma-access nila ang kahit ano. Kahit ano. Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag na tumitingin sa paligid ng silid nang may bagong desperasyon. Kailangan kong pumunta sa opisina. May emergency. Anong klaseng emergency? Matalim na tanong ng abogado niya. Nasa building ang mga ahente ng gobyerno dala ang warrant. Inamin ni Benji, halos hindi marinig ang boses. Ang revelasyon ay dumaloy sa mga natitirang bisita. 2 pang kasosyo sa negosyo ang agad na nagpunta sa exit. Iniiwasan ang eye contact kay Benji habang tumatakas sila sa kung ano ang mabilis na nagiging lumulubog na barko. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, mukhang talagang nawawala si Benji. Ang kanyang maingat na inalagaang imahe, matagumpay na negosyante, pinuno ng komunidad, tapat na asawa ay nalulusaw sa real time na nagpapakita ng hungkag na sentro sa ilalim. Ikaw ba ang gumawa nito? Demanda niya. Bumaling sa akin ng may hubad na galit. Tinawagan mo ba sila? Bahagyang gumalaw si Andrea. Ipinoposisyon ang sarili sa pagitan namin. Naniniwala akong binanggit ko ang whistleblower report kanina. Ang mga federal na investigasyon ay hindi nangyayari ng magdamag. Benji, matagal na itong gumagalaw. Habang lumulubog ang implikasyon, kinuha ni Benji ang kanyang Amerikana at nagmadali patungo sa exit. Halos mabangga ang restaurant manager na lumitaw para tingnan ang kaguluhan. Sir, may mga lalaki sa labas na naghahanap sa inyo. Anunsyo ng manager ng kinakabahan. Sabi nila, urgent daw. Nanigas si Benji sa paghakbang, na-trap sa pagitan ng mga guho ng kanyang personal na buhay sa likuran niya at kung anuman ang naghihintay sa kanya sa labas ng pinto ng restaurant. Sa isang panandaliang sandali, nagtagpo ang aming mga mata sa buong silid. At nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nasaksihan sa kanya noon. Takot. 3 lalaki na naka-dark suits ang pumasok sa private dining room
Ang kanilang mga ekspresyon ay profesional na neutral habang sinusuri ang eksena. Ang lead agent, isang lalaking may pilak na buhok at matatalim na mata, ay itinaas ang kanyang mga kredensyal. NBI. Benji Coleman, Benji Cruz? Tanong niya, kahit na ang tingin niya ay nakakabit na sa naninigas na figura ni Benji sa exit. Siya yon. May nagboluntaryo ng hindi naman kailangan. Humakbang pasulong ang abogado ni Benji. Kinakatawan ko si Mr. Coleman. Kung tungkol saan man ito, Benji Coleman, patuloy ng ahente nang hindi nagpapaawat. Mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto sa mga kaso ng tax evasion, wire fraud, at pamimeke ng mga federal documents. Naglabas siya ng opisyal na dokumento mula sa kanyang jacket. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Ang pamilyar na babala ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na silid. Ang mukha ni Benji ay namimilipit sa serye ng mga emosyon. Hindi paniniwala, galit, at sa huli ay isang sumisibol na horror habang tumitingin pabalik sa akin. Ikaw, bulong niya. Ano ba talaga ang sinabi mo sa kanila? Nanatili akong nakaupo, ang kalmado sa gitna ng bagyo. Lahat ng sinabi mo sa akin, Benji. Bawat pag-uusap na mayroon ka sa harap ng iyong simpleng asawa. Bawat dokumento na iniwan mo kung saan ko mahahanap, bawat pulong na ginawa mo sa aming bahay. Lumapit ang pangalawang ahente na may dalang posas. Instinctive na umatras si Benji. Isang pagkakamali ito, pagpupumilit niya, tumataas ang boses. Ito ay mga komplikadong usaping pangnegosyo. Ang asawa ko ay imposibleng makaintindi ng sapat para... Actually, pagputol ng lead agent, ang ebidensya na ibinigay ni Mrs. Coleman ay kapansin-pansing detalyado at tumpak. Sa 20 taon ko sa Financial Crimes Division, bihirang makakita ako ng dokumentasyon na ganito ka-thorough mula sa mga veteranong propesyonal, lalo na sa isang civilian. Isang ikatlong ahente ang lumitaw na may dalang laptop. Mrs. Coleman, Ginang Cruz, kung maaari naming ma-verify ang ilang huling detalye bago kami magpatuloy, may ilang transaksyon kaming gustong kumpirmahin sa inyo. Pinanood ni Benji sa gulat na katahimikan habang tinatalakay ko ang mga komplikadong maniobra sa pananalapi kasama ang ahente gamit ang terminolohiya at pagtukoy sa mga transaksyon na laging ipinapalagay ni Benji na lampas sa aking pangunawa. Ang Davidson Shell Company ay itinatag noong Marso, paliwanag ko. Ngunit ang mga mapanlinlang na resibo ay hindi nagsimula hanggang matapos ang Thompson Restructuring noong Hunyo. Itinatago ni Benji ang orihinal na papeles sa kanyang home office safe. Combination 27 to 1436 sa likod ng reproduction na painting ni Luna. Namutla na ang abogado ni Benji. Tumigil ka sa pagsasalita, Benji. Wala nang ibang salita. Ngunit hindi nakikinig si Benji. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatutok sa akin habang ang realisasyon ay ganap na sumibol. Sa lahat ng oras na ito, garalgal niyang sabi, lahat ng mga gabi na nagbabasa ka sa sulok, lahat ng mga dinner party na ngumingiti at tumatango ka lang. Nagmamatsyag ako, simpleng sabi ko. Isang bagay na hindi mo kailanman inabalang gawin sa akin. Ipinagpatuloy ng mga ahente ang pag-aresto. Inaakay ang isang tulalang Benji patungo sa pinto. Habang dumadaan sila sa aming mesa, huminto siya, ang mga nakaposas na pulso ay awkwardly na nakaposisyon sa harap niya. Bakit? Tanong niya, may tunay na pagkalito sa boses. Bakit itinuloy pa ang anibersaryong hapunan? Bakit ang pampublikong kahihiyan? Pwede mo naman silang papuntahin sa opisina para arestuhin ako. Isinaalang-alang ko ang tanong niya nang maingat. Dahil kailangan mong maintindihan kung ano ang ginawa mo. Hindi lang ang mga krimen sa pananalapi, kundi kung paano mo ako minaliit sa loob ng maraming taon. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa legal na hustisya, Benji. Ito ay tungkol sa wakas ay makita ako. May kumislap sa mga mata niya. Marahil ang unang glimmer ng tunay na pagkaunawa na mayroon siya tungkol sa akin. Pagkatapos ay nagpatuloy ang mga ahente sa paggabay sa kanya patungo sa exit. Nang mawala si Benji sa pinto ng restaurant,
nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga natitirang bisita, bumubulong sa gulat na tono tungkol sa nasaksihan nila. Inipon ni Andrea ang kanyang mga dokumento at lumapit sa aking mesa. "Ayos ka lang ba?" Malumanay niyang tanong. Huminga ako ng malalim, tinatasa ang hungkag na espasyo kung saan ang takot at galit ay nanirahan ng napakatagal. "Sa tingin ko magiging ayos ako," sagot ko, ginugulat ang sarili sa katotohanan nito. Inakbayan ako ni Clara. "Anong mangyayari ngayon? Kailangan mo ba ng matutuluyan ngayong gabi?" Umiling ako. Ang bahay ay nakapangalan sa akin simula kaninang hapon. Isa pang detalye na hindi inabalang basahin ni Benji sa mga dokumento na paminsan-minsan kong ipinapapirma sa kanya. Ngumiti si Andrea nang may pagpapahalaga sa huling madiskarteng hakbang na ito. Ang kasong federal ay tatagal ng ilang buwan, posibleng taon. Handa ka na ba para doon? 5 taon akong naghahanda, paalala ko sa kanya. Kaya kong hawakan ang ilang buwan pa. Habang tinitipon namin ang aming mga gamit para umalis, huminto ako sa mesa kung saan kami ni Benji ay nakaupo ng magkatabi sa huling pagkakataon. Ang cake ng anibersaryo ay nanatiling hindi hiwa. Ang dekorasyong iPhone sa ibabaw ay tila isang ibang uri ng countdown, isa na umabot na sa kanyang konklusyon. Humuhuni ang silid-aralan sa enerhiya habang pinagdedebatehan ng aking mga estudyante ang simbolikong kahalagahan ng yaman sa Noli Me Tangere. Pinanood ko sila mula sa likod ng aking desk, pinahahalagahan ang kanilang sigasig para sa panitikan sa paraang hindi magagawa ni Benji kailanman. "Dr. Santos," tawag ni Amber mula sa likod na hanay, gamit ang aking maiden name na binawi ko na. "Sa tingin mo ba mahal talaga ni Crisostomo Ibarra si Maria Clara o kung ano lang ang kinakatawan niya?" Napakagandang tanong, sagot ko. Ano ang sinasabi sa atin ng teksto tungkol sa pagkakaiba ng tunay na koneksyon at ang pagpapanggap ng pag-ibig? Namukadkad ang talakayan. Ang mga estudyante ay tumutukoy sa mga tiyak na sipi habang ginagabayan ko sila patungo sa mas malalim na pagsusuri. Mga kasanayang minsan kong ginamit para buwagin ang kriminal na negosyo ng asawa ko, ngayon ay nakatuon sa paghubog ng mga batang isipan sa pamantasan ng lungsod. Pagkatapos ng klase, tinipon ko ang aking mga gamit at tumungo sa campus coffee shop kung saan nagtatag ako ng isang impormal na lingguhang pagtitipon para sa mga babaeng estudyante na interesado sa financial literacy. Ang nagsimula bilang kaswal na pag-uusap ay naging mga structured session na sumasaklaw sa lahat mula sa compound interest hanggang sa pagkilala sa mga financial red flags sa mga relasyon. Nag-buzz ang telepono ko sa isang text mula sa aking publisher na nagkukumpirma sa aming pulong para talakayin ang manuskrito ng aking libro, nakatago sa harap-harapan, gabay ng isang babae sa pinansyal na pagtatanggol sa sarili. Ang paunang bayad ay katamtaman. Ngunit ang maagang interes mula sa mga grupo ng kababaihan ay ikinagulat ng lahat maliban sa akin. Sa labas ng coffee shop, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Vanessa, ang dating kabit ni Benji, nag-aalinlangan malapit sa pasukan. Nagtagpo ang aming mga mata at inihanda ko ang sarili sa komprontasyon. Sa halip, lumapit siya nang may nakikitang pag-aalinlangan. "Nakita ko ang flyer tungkol sa iyong financial literacy group," sabi niya, iniiwasan ang direktang eye contact. Hindi ako sigurado kung welcome ako. Ang lumang Maricel ay maaaring tumalikod sa kanya o mag-alok ng agarang kapatawaran para maiwasan ang discomfort. Sa halip, isinaalang-alang ko ang kanyang kahilingan ng may pag-iisip. "Ang grupo ay bukas sa sinumang babae na gustong matuto," sagot ko sa wakas. "Lahat ay nararapat sa kalayaan sa pananalapi." Tumango si Vanessa nang may pasasalamat at sumunod sa akin sa loob kung saan naghihintay na ang 100 kababaihan na may iba't ibang edad. Habang inaayos ko ang aking mga materyales, nasulyapan ko ang aking refleksyon sa bintana. May kumpiyansang postura, direktang tingin, walang bakas ng babaeng gumugol ng maraming taon sa pagpapaliit ng sarili para pagbigyan ng ego ng isang lalaki. Ang paglilitis kay Benji ay ilang buwan pa, ngunit hindi na iyon ang sentro ng aking kwento. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sinusulat ko ang aking sariling naratibo.
Hindi bilang isang plano ng paghihiganti o isang diskarte sa kaligtasan, kundi bilang ang buhay na noon ko pa kayang mabuhay. Magsimula na tayo, sabi ko sa naghihintay na mga kababaihan, binubuksan ang aking notebook sa isang bagong pahina.